Mga kabayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po ang inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan. Ito po mga kabayan, komentuhan po natin. Ito pong mga pahayag po ng Bagito at batang-bata na representative po ng Cavite na si Kiko Barsaga, mga kabayan. Sa kabila na may panawagan po siya, ito pong darating na October 12, ay may panawagan po siya dyan, mga tambay. At meron naman po siya na gagawin o talagang magpapail po siya. Magpapail po siya ng impeachment sa kay BBM, mga tambay. Ang kanya pong complaint ay yung betrayal do public trust, mga tambay. At syempre, nakikita niya po kasi ang problema ng bansa, ng bayan, mga kababayan, lalo-lalo po sa talamak na korupsyon. Buti pa itong bata na ito, buti pa itong bata na congressman, ay meron po siyang mata, ginagamit niya po ang mata at may pagmamahal siya sa ating bansa. At nakikita niya ang comparison, kasi may comparison siya di po ba? Ang ating bansa hindi naman po totally mahirap, pero bakit tayo naghihirap? Hindi tayo katulad sa bansa na Singapore, Hapon o sa Japan, kahit sa Taiwan, kahit sa South Korea, kahit sa Malaysia man lang. Hindi po ba? Bakit hindi ganun ang ating bansa? May paliwanag din po dyan si Congressman Barsaga. Umpisa na po natin, mga tambay. Panoorin po natin. Kinukuyog nyo, pinuntahan nyo pa yung social media. Welcome back to the Crocodile Farm. Absent ulit ang mga buhaya, nagbakasyon na. At may surprise ulit ako sa inyo. It is the Marcos impeachment complaint. Amyaw. So under the grounds of betrayal of public trust, I am filing an impeachment for President Marcos. And hopefully, Congress will remove him soon so we can start investigating those involved in the flood control anomalies. Bye-bye, Marcos. Bye-bye, Marcos. Welcome back to the Crocodile Farm. Absent ulit ang mga buhaya, nagbakasyon na. At may surprise ulit ako sa inyo. Yeah, mga tambay. It is... Yun, nandun siya sa Crocodile Farm. Crocodile Farm, mga buhaya po. Ang mga buhaya, ang nandun po siya sa Crocodile Farm, mga tambay. At absent daw po ang karamihang mga buhaya doon sa House of Representatives. At magpapail nga po siya ng impeachment kay BBM. At ito pa po ang pahayag ni Barsaga kung ano po talaga ang sitwasyon ng ating bansa, mga kababayan. Pakinggan po natin ito pong interview ni Jessica Soho dito po sa Bagito na congressman. Pakinggan po natin. Ba natin pwedeng i-envision ang isang gobyerno, lalo na ang Kongreso, na walang bahid ng kurakot o anomalya? If Singapore cannot make a perfect government, then what hope do we have? Ang sakit naman nun. I mean, ganun talaga. Tingnan mo, ang ganda-ganda na sa mga, yung sa mga European governments in Singapore. Pero, kahit papaano, may konting corruption pa rin doon. Sa atin, parang pangalan mo yung stage 1 lang yung cancer nila. Sa atin, stage 4 na. Tapos may tuberculosis pa. Tapos may heart condition pa. Ganun kalala ang sakit ng Pilipinas. Tapos putol pa yung paa. Tapos may diabetes pa. Tapos kailangan pa magpa-dialysis. Napakamalas naman natin. Basta ganun ang sitwasyon natin, but we can... Well, pag ganun yung pasyente, wala nang pag-asa yun. Pero our government has a chance. Di ba natin pwedeng i-envision ang isang gobyerno, lalo na ang Nakita niyo Kongreso? mga tamay, napakalala po ngayon, mga kabayan. Napakalala. Napigilan na po halos yan ni dating Pangulong Duterte nung panahon niya. Yang talamak na korupsyon, lalo-lalo po sa Kongreso, sa Senado at House of Representatives, pati po sa LGUs. Takot na po, magnakaw sila. Kaya nga 6 na taon na nahimik po ang mga magnanakaw na politiko eh. Pero nung naupo po itong gobyerno natin ngayon na gusto pong i-impeach at magpapail na po ng impeachment, betrayal of public trust, ito pong si BBM. Sana po kumilos po dyan ang Kongreso at sana ay isa rin pong ground yan, mga kabayan. Mainam po yan
Kung kasi meron pa naman po tayong meron pa naman pong malawakang protesta at diyan po natin masusubukan yan mga tambay. Meron tayong malawakang protesta at meron pa rin pong impeachment na isasalang dito sa may accountability na lahat po ng katarantaduhan at kawalanghiyaan nangyari sa ating bansa ay siya po ang may pananagutan dyan, mga kababayan. Siya ang Commander-in-Chief. At nakita po natin mga tambay sa loob ng 3 taon at ano po ang mga pinagagawa na nila at ng mga politiko at ginamit pa pati mga marine para po sa katarantaduhan at kawalanghiyaan nila. Para ang mga pulis at mga marine ang mag-deliver pa ng mga nakaw na pera at ito'y tinatawag pang basura. Hindi po ba? Kaya dito po mga tambay, real talk na real talk po yan. Totoo po yan. Ganyan na po kasama at kalala ang korupsyon sa ating bansa. Cancer! Ayon po rito kay Congressman Barsaga. Stage 4. Stage 4 mga tambay. Wala nang lunas. Yung mga bansa na maunlad, hindi naman po mawawala ang korupsyon eh. Tama po si Congressman Barsaga. Hindi mawawala ang korupsyon sa bansa. Kaya lang, maliit na porsyento lang yung korupsyon doon sa mga bansa na maunlad. Katulad na Singapore, Japan, kahit sa European country, kahit sa Amerika. Maliit na porsyento lang ang korupsyon nila. Pero sa atin, mga kabayan, grabe. Stage 4 ang korupsyon natin. Ganyan kalala. Kasi, nasaan po tayo ngayon? Ang bansa natin ay pinamumunuan ng napakaraming buhaya. Ayon dito kay Congressman Barsaga. Hindi po ba? Nasa crocodile farm ang bansa natin. Puro buhaya, karamihan. Napakarami. Buhaya. Hindi sanay sa maliit na korupsyon. Timawa. Kaya ang ating bansa, ano sabi ni Congressman Barsaga? Mga kabayan, napakaraming sakit, stage 4. Di ba? Diabetes ka na. Kung ano-ano pa, mga pwedeng putol papaan mo. Di ba? At nagdadialysis ka pa. Kung high blood ka. Lahat na ng sakit nasa iyo, di ba? Napakarami pang cancer. May mga cancer ka pa. Pambihira. Kaya saan po pulutin natin bansa? Pag hindi po pinalitan ito. Kaya sinasabi ni Congressman Barsaga, may pag-asa pa. May pag-asa pa ang ating bansa. Kasi nakita kasi natin Nakita natin kung paano maglingkod ang Duterte. Napakalaki ng naging pagbabago ng bansa. Lalong-lalo po sa korupsyon. Lalong-lalo sa mga addictus. Lalong-lalo sa mga nagpupulburon at mga pulburon lord. Diba? Pati ang mga terorista na nahimik. Humina ang puwersa ng mga makakaliwa, lalong-lalo ang NPA. Di po ba? Nagampanan niya ng 6 na taon at gumanda ang ekonomiya ng bansa. Di po ba? Kung walang pandemya ang ating bansa, dire-diretso na ang pag-unlad at pagpasok ng mga malalaking investor sa ating bansa. Ngayon po ba? Ano po ay maipagmamalaki ng gobyerno ngayon? Meron po ba na bago? Hindi po ba lumala? Bagsak ang ekonomiya, walang pumapasok na malalaking investor, pati nga mga turismo sa ating bansa, wala na halos nagtitiwala dahil ang ating bansa kurap, laganap ang lahat ng klase. Hindi nyo po ba napapansin ngayon sa ating bansa? Laganap ngayon ang masasamang tao, mga holdupper. Hindi po ba? Dahil sa dami na addictus ngayon sa ating bansa. Laganap. Dahil sa hirap ng buhay, kapit patalim ang karamihan, lalo-lalo may mga bisyo pa. Ganyan katindi, pero hindi po binabalita yan. Hindi halos binabalita ng mainstream media, lalo-lalo yung malalaki na nakikinabang yata. Hindi po ba? Kaya dito po mga tambay, dire-diretso lang po tayo at suportahan po natin si Congressman Barsaga at sana sumuporta rin po ang matitinong mga mambabatas natin dyan kung may natitira pang matino, mga tambay. Suportahan niyo po si Congressman Barsaga o Representative Barsaga ng Cavite sa kanya pong layunin na magsampa ng impeachment kay BBM. At syempre nakikita naman po, kahit po kayo alam niyo po ang sakit ng bansang Pilipinas. Cancerous, wala nang paggaling. Kaya lang po gagaling at may stop yan, tanggalin mo yung nagbibigay ng cancer sa ating bansa. Yung ulo. Tanggalin mo yung ulo. Yun ang nagbibigay ng malaking cancer. Kasi siya ang nagpalaganap umano ng cancer.
Na-stop na halos siya ni dating Pangulong Duterte, pero ngayon, nung siya ay naging Pangulo, ang ginawa po nitong naglagay at nagbigay ng isang damukan na kanser sa Pilipinas, sa ating bansa umano, magmula sa kanya hanggang sa baba umano, puro kanser na ang sakit ng lipunan ng ating gobyerno. Ang masakit, may kanser po ang ating bansa, inuubos naman ang pera natin umano para sa pagpapagamot nila umano ng kanser nila. Ganyan po nangyari di ba? Kinukuha yung pera ng bansa para yung sinasabing pantustos nila umano sa kanilang kanser. Ano po yung kanser? Pagiging timawa, pagiging greedy, swapang, ganid. Yan ang kanilang layunin sa ating bansa. Kaya mga kabayan, mabuhay po. Mabuhay po at suportahan po natin si Congressman Barsaga, mga kababayan. Napaka-importante po yan. At syempre po, ang suporta ng taong bayan ay may natitira pa naman tayo. Mahigit 100 milyon po tayong mga Pilipino. Hindi naman po lahat ng Pilipino ay bugok at gusto ang nangyayari sa ating gobyerno dahil sila po ay nakikinabang at makaramihan dyan ay mga addictus pa at makakaliwang grupo at mga bayaran sa social media at bayaran mga media umano ang mga hindot na yan. Huwag po natin pansinin yan. Hindi naman po magtatagumpay ang kasamaan ng napakatagal. Hindi po ba? Kaya maraming salamat po mga tambay. Mabuhay po si Congressman o Representative Barsaga. Mabuhay ka. At sana lahat ng kabataan ay katulad mo. Kasi itong bansa natin ay hindi naman po ito para sa mga henerasyon na katulad po namin. Kami po ay malapit na. Kami po ay mga may edad na. Ito'y para sa inyo. Para sa mga susunod na henerasyon ng ating bansa itong pinaglalaban natin. Kailangan ito ng ating mga kabataan at ng mga susunod pang henerasyon na ang ating bansa ay hindi mapunta sa mga nagahari at mga ganid, swapang sa kapangyarihan na mga politiko, mga kabayan. Hindi po kailangan ng ating bansa yan na mga ganyang klase na puro magnanakaw na lang. Halos ang ipamamana sa atin ay puro kahirapan. Hindi po natin tatantanan ang mga tao na yan na ipamamana at ipamumuka sa mga Pilipino ay puro pagnanakaw lamang at hindi pag-unlad at pag-anseso ng ating bansa at hindi pagtulong at pagtugon sa problema ng bansa. Hindi po ba? Kaya po mga tambay, thank you po at sumuporta po tayo sa mga magandang adhikain ni Congressman Barsaga at nandiyan pa rin po ang mga kabataan katulad po nung taga Mindanao, si Gen Z ay maganda rin po ang kanyang hangarin para po sa pagbabago at syempre po para sa mga susunod na henerasyon ng ating bayan. Muli po mga tambay, thank you po sa gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa mga subscribers po natin, thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo mga kababayan. At sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, thank you rin po sa inyo. Mabuhay po kayo. At ingat-ingat po kayo sa inyong mga paggawa. At yung dalangin po natin mga tambay, pagsama-samahin po natin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, at ang ating dating Pangulong Duterte na madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at mailayo po sila sa kapahamakan at makabalik po sa lalo mabilis ang dating Pangulo. At ang ating Vice President na pilit po nilang pinababagsak, hindi po sana sila magtagumpay at ilayo po ang Vice President sa kapahamakan ng masasama na mga politiko at makakaliwa. Muli po mga tambay, tayo rin po manalangin at tayo po maingatan at ang ating buong sambahayanan. Maraming salamat po. Ingat-ingat po. Tis-tis lang po mga kabayan. At magtatagumpay din po ang kabutihan sa ating bansa. Paalam. Bye-bye.